And this is it. Special episode 3201, 3202, and 3203. Ngayon, ask naman natin dito. This is the souls. All about souls. No? Kung ano yung nakikita niya na pwede nating i-improve sa buhay-buhay ng bawat isa. Okay? Kuha tayo dito ng tatlo and then discuss natin. Una, physical pain. Pangalawa, forgiveness. Message of peace. Ay, bakit? Okay. So, diba, siguro kakabanggit ko lang diba ng daily episode natin, panoorin nyo. Talagang magkakaroon ka ng physical pain kapag sobra-sobra mong mahal ng isang tao. Hindi lang sa relasyon, kundi sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa lahat ng aspeto. Kasi may ibang tao talaga na kahit nga negosyo nila or alaga nilang hayop, kapag sobra nila itong mahal, minsan apektado yung kalusugan nila dahil sa sinisisi nila yung sarili nila sa nangyayari doon sa taong mahal nila. Ganon din sa pag-ibig, 'di ba? Kapag nagmahal ka at iniwanan ka, tatanungin mo din sa sarili mo, ano ba yung nagawa mong ano bang nagawa mo at hindi mo nagawa at bakit ka pa rin iniwan? Darating ka sa punto, magtatanong ka din minsan, hindi ba ako naging sapat para sa kanya, para iwanan niya, no? May mga ganon. So, hindi naman lahat-lahat ng tao yung para kasi kailangan natin i-justify yung sarili natin. Yung iba naman, kailangan naman nilang i-defend nila yung sarili nila. Lalong-lalo na yung mga taong ma-pride, mayabang, ma-ego, narcissistic. Yung ayaw nilang aminin na sila yung naging dahilan, no? Tapos, may punto pa na hindi nila maamin sa sarili nila at sa ibang tao na magpahanggang ngayon, mahal pa rin nila yung taong iniwanan nila. Magpahanggang ngayon, namimiss pa rin nila yung taong iniwanan nila. Kahit ilang taon nang nakalipas, hindi pa rin mabura sa puso't isipan niya yung panahon na inaasam niya na sana mag-cross yung landas nyo, sana magkaroon ka ng sapat ng lakas ng loob na makausap mo siya, at sana kung sakali na magkaroon ka ng lakas ng loob na kausapin siya, sana matanggap niya yung paghingi mo ng tawad. Ito yun, di ba? Kasi wala kang katahimikan sa sarili mo. Inuusig ka ng damdamin mo. Dahil halimbawa, ikaw yung lalaki nang iwan ka ng babae, di ba? Umalis ka, pumunta ka, or nakipagrelasyon ka sa ibang babae, or sabihin na natin na may asawa ikaw, nagkaroon ka ng third party, tapos you spent years doon sa third party mo, and then dahil sa mga pinagsasabi ng tao, ng pamilya mo, ng kaibigan mo, bumalik ka sa asawa mo. And then, na-realize mo nung nandun ka na sa asawa mo, hindi na talaga mag-work yung relationship ninyo. Yun nandun na sasabihin mo na sa sarili mo na, kahit anong gawin ko, kahit kaharap ko na asawa ko, no, iba na yung pakiramdam mo. Mapababae, lalaki, or LGBT, ganun yun, mararamdaman mo talaga yun. So, hindi mo mapapatawad ang sarili mo. Dahil kahit sino sa kanilang pipiliin mo, may masasaktan ka. May masusugatan ka, may iiwanan ka. Kaya hirap kang itimbangin, no, yung katotohanan. Pero alam mo, hindi mo kayang patawarin yung ibang tao unless hindi mo rin kayang patawarin ang sarili mo. Kasi kailangan mo lang dito tanggapin na kung hindi na talaga healthy yung relationship mo with your wife, tell your wife na ganun na talaga yung nangyayari. Kesa naman malaman niya sa ibang tao
Diba? Kasi may mga legal wife naman na tahimik at mababait eh. Na ayaw nila ng iskandalo. Ayaw lang din nila talaga na makarinig ng iba. So, dapat manggagaling sa'yo if you are the husband. Pero kung sa side naman ni wife, and then your husband is innocent and walang alam, you have to tell the truth with your husband. You have to admit. Wala namang punto dun sa buhay na matutuwa siya sa sasabihin mo or aaminin mo. Pero yung pinakamahalaga doon is nagkaroon ka ng lakas ng loob na aminin sa kanya para patawarin ka niya at marinig mo pa, no? Galing mismo sa sarili niya. At magkaroon kayo pareho ng inner peace. Kasi walang silbi eh. Kung ipagkikwento mo sa ibang tao, wala namang magagawa yung ibang tao kasi kayo lang naman dalawa nagmahalan, kayo lang naman dalawa nagkakaintindihan, and then kayo lang din yung nagsasama, di ba? So useless yung opinion ng ibang tao. Hindi, bakit ka pa nagkaroon ng sarili mong internal organs? Yung talagang maghahanap ka pa ng opinion sa iba. So, literally, no, lahat dito damay eh. Yung mental stress mo, emotional stress mo, physical stress, and then ando doon pa yung minsan, nagiging irritable ka kasi dahil marami kang gastusin. No, dito naman sa forgiveness na side, dito yung pride mo, no? Hindi mo maamin-amin sa sarili mo na nagkamali ka ng pinili, nagkamali ka ng napuntahan, ng desisyon. And then, hindi mo rin matanggap na, lalo na kapag ini-stalk mo yung taong iniwanan mo. Tapos nakikita mo, nag-i-enjoy siya, nakikita mo, sige-sige trabaho niya, nakikita mo lahat-lahat ng ng progress niya. And then, kahit magtanong ka sa mga common friends nyo, no, sasabihin ng common friends mo, mga feedback nila. So, ikaw mismo sa sarili mo, hirap ka na pagbigyan or tawag nito, ipatawarin ang sarili mo. Kaya hindi ka magkaroon ng tahimik na pamumuhay. Yung bothered ka lagi na kahit matutulog ka na, hindi mo pa rin kayang itulog ang sarili mo, nakahiga ka na, pinipilit mo, ipikit mata mo, pero hindi ka pa rin dinadalaw ng antok. Alam mo kung bakit? Inuusig ka ng katotohanan. Lalong-lalo na kung yung taong iniwanan mo is yung talaga yung soulmate mo or yung talaga yung nakatadhana sa'yo. So, hindi guarantee na kung ikinasal kayo, tadhana yun. Hindi. Kasi marami namang ikinasal na hindi tadhana at maraming nakatadhana na nagtagal kahit hindi kinakasal. So, walang basis yung kung gaano kayo katagal magsama, kung gaano kaiksi yung pinagsamahan nyo. Yung ano doon, yung punto doon is masaya kayo kapag kayo lagi ang magkasama. Iba kasi yung drive ng soulmate at ng tadhana. Kasi para kayong gatas at kape. Nagbabalanse. Pero kapag hindi kayo ang itinadhana, andun lagi yung problema, andun lagi yung away, kahirapan, pagkakaroon ng sakit sa katawan, at pagkakaroon ng mga diskriminasyon at kamalasan sa paligid. Yun yung mga iilan lang na palatandaan ng mga tao na maalala ninyo na posible yung kinakasama nyo, kalibin nyo, asawa nyo, nobyo nyo, ay hindi nyo tadhana. Pero kung gusto nyo talagang malaman kung sila yung destiny or not, then magpabook ka ng full private reading. Tapos kung gusto mong malaman kung yung mahal mo ay nagayuma, magpa-reading ka. Kung gusto mo ring malaman na narito na kung nabarang ka ba, kung bakit ka inaalat sa buhay, yun na rin, ganun na rin yung gawin mo, kaysa naman sa i-ano mo lahat sa Diyos, sasabihin naman ng Diyos, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, kung hindi ka magpaparitual, hindi ka rin kakaawaan. Kung hindi ka rin magpapa-cleansing, magpapa-reading, hindi mo rin malalaman. So, hindi mo alam kung paano umpisahan para kaawaan ka ng Diyos.
So, wag mong ibigay lahat sa Diyos. Mahirap yun.